Taga na naman ng espada sana sa liig nito ni Kael at nailagan niya ulit yun. Sa pag-ilag ni Gregorio ay dumistansya siya ng mabilis upang makalayo ng bahagya sa dalawa. Lingid naman sa kaalaman ni Kael at Lucero ay nag-uusal na noon si Gregorio sa kanyang kaisipan ng isang bahagi ng karunungan ng Irael upang makatakas o pigilan ang pag-atake ng mga ito sa kanya. Kaya't sambit niya ng "Habis balis!" Sigaw niya ng isang letra ng Irael, sabay sugat nito ng kanyang pulso mismo sa talim ng kanyang sibat at sa pagpatak ng kanyang dugo sa pagpatak ng segundo. Biglang litaw naman ni Kael sa harapan nito na nakaamba na ang pagtarak ng espada nito. Ngunit pagsabog naman ng kadiliman ng hangin mula sa dugo ni Gregorio na pumatak sa lupa. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa baki ng subscribe button. Salamat! Napaatras noon si Kael, samantalang nasa taas naman noon ng kagubatan si Lucero na nakahanda rin sanang umatake pa. Ngunit mula sa itaas sa paglipad nito ay nakita rin niya ang pagsabog ng kadiliman, uusok na itim sa baba. At sa lakas at lawak ng ginamit ni Gregorio na isang letra ng Irael o karunungan nito, dito ay halos balutin nito ng kadiliman ng usok na yon ang buong gubat ng Silayona. Lumabas naman noon si Kael sa taas at sa paglitaw nito sa paglipad, di naman kalayuan yon kay Lucero. "Senyor Mikael, anong gagawin natin? Mukhang ginamit ni Gregorio ang kadiliman ng usok na yan upang magtago. O kaya naman ay makakuha siya ng oras para magawa niya ang binabalak niya." "Oo, Senyor Lucero, naiintindihan ko. Pero alam naman natin kung anong pakay niya. Kaya tara na, Senyor, bago siya ang mauna sa atin." Sa sinabing yun ni Kael, naiintindihan naman agad yun ni Senyor Lucero. Kaya naman lumipad sila noon ng mabilis patungo kina Senyor Amador. Pero nang matanaw nila ang mga ito, ay nakita naman ng dalawa na hindi magkanda o gagana sa pagtakbo ang dalawa. Dahil sa yung usok ng kadiliman ay kanila ring tinatakbuhan. Dahil patuloy ang usok na yun sa pagbalot ng kadiliman sa buong Silayona. Pero sa baba lang naman ito ng kagubatan, hindi ang ere kung saan lumilipad ang dalawa. Mabilis na bumulusok naman noon ang dalawa sa pagbaba at sa kanilang pagtitinginan ay nagkaintindihan na sila sa kanilang gagawin. Nauna noon si Kael. "Ama!" sigaw nito. "Hawakan mo ng maigi ang bata!" Sabay dagit niya ng pagbuhat kay Amador. Inilipad na ni Kael ang kanyang ama upang hindi na sila maabutan pa ng kumakalat na kadiliman ng kagubatan. "Ah! Ah!" Sumunod naman si Lucero na binuhat si Ginoong Pipito na napahiyaw pa ito dahil sa pagkagulat. "Manahimik ka, Ginoo, kundi ay ilalaglag kita sa kadiliman ng gubat na yan." Nagulat lang naman ako. Pasensya na." Paliwanag naman ni Ginoong Pipito habang nasa ere na sila. Kaya nga't, Doon tayo, Kael, anak. Doon sa may makapal na ulap na parang hugis ipo-ipo. Yun yung sinasabi ni Ginoong Pipito na pwedeng puntahan papalabas ng gubat Silayona." "Sige, ama." Tugon lang naman noon ni Kael habang inililipad ang kanyang ama at buhat pa rin naman ng kanyang ama ang bata. Sinundan lang naman noon ni Lucero ang direksyon kung saan patungo ang paglipad ni Kael. Nakikita pa nila noon ang patuloy na pagkalat ng usok ng kadiliman sa baba. Hanggang sa mga ilang sandali lamang ay narating na nila ang sinasabi ni Ginoong Pipito na lagusan o portal papauwi sa totoong mundo. At sa pagbaba nila, "Gawin mo agad yung sinasabi mo, Ginoong Pipito. Yung sinasabi mo na paraan upang higupin tayo ng lagusan o portal papalabas ng gubat Silayona." Utos agad noon ni Senyor Amador. Samantalang nagbantay lang naman noon sa paligid si Kael at Lucero.
Dahil alam nilang anumang oras ay aatake si Gregorio at alam nilang hindi susuko iyon hanggat hindi nito nakukuha ang hiyas sa loob ng katawan ng bata. Nasa bahagi kasi sila ng kagubatan kung saan ay may malinis na parte. Yung bang parang papabilog yun na open field kumbaga mga kabagis, dahil maski damo doon ay hindi tumutubo. Purong lupang tuyot lang ang naroroon. Nang pumagit na noon si Ginoong Pipito sa tapat mismo nung ulap na maitim din na nagkorting ipo-ipo sa tuktok. "Pakibilisan ang gagawin mo, Ginoo. Malapit na sa atin ang usok ng kadiliman." Komento pa noon ni Lucero. Sige, oo, bibilisan ko. Sagot naman ni Ginoong Pipito kasabay ng pag-uusal nito at pag-uumpisang paggalaw ng kanyang katawan sa sagradong bilog na ginawa niya. Habang ang malamig na hangin ay umiihib, tila sumasabay ito sa bawat hakbang ng kanyang mga paa na parang sumasayaw si Ginoong Pipito. At nang ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, para bang hinahawi nito ang mga nakatago sa ibang dimensyon. Ang kanyang sayaw ay mapusok at kalkulado, at ang bawat hakbang nito ay naglalabas ng alon at enerhiya na parang gumigising sa puwersa ng hangin. At ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila sumasagot. Naglalabas yun ng mumunting pagyanig. Habang ang kanyang bibig ay nagpapakawala ng malalalim na salita na bumabalot sa buong kagubatan. Buksan! Buksan ang pinto ng kailaliman! Mga espiritu ng hangin! Dalhin mo kami palabas ng kadilimang ito! Nang nasambit na yun ni Ginoong Pipito, ang mga ulap sa itaas ay nagsimulang magkumpulan na bumubuo ng isang umiikot na ipo-ipo. At sa bawat pag-ikot ng katawan ni Ginoong Pipito sa baba, ang ipo-ipo naman sa taas ng ulap ay bumibilis sa pag-ikot. Napapalunok na lang noon ng laway si Senyor Amador sa nasasaksiyan niya naman na ginagawa ni Ginoong Pipito. Pero habang abala si Ginoong Pipito sa ginagawa nitong ritual upang buksan nga ang portal, ay bigla naman nang nagliwanag ulit ang mga ugat sa katawan ng bata, yung anak niya. Nawala pa ring malay, at isa lang ang ibig sabihin nun. Tiyak na nandiyan si Gregorio. "Kyle, anak! Mukhang andito na ang demonyong yon." "Oo, ama. Nararamdaman ko siya," sagot naman ni Kael. Ngunit sa paglakas naman ng ipo-ipong ulap sa tuktok nila, bigla nang nagbukas yun ng butas sa gitna nito na parang bumaliktad na yung ipo-ipo. Imagine nyo na lang mga kabagis, isa yung ipo-ipong malaki pero baliktad lang. Tapos ay maiitim na ulap ang umiikot at bumubuo dito. Ganon. At sa pagkakataong ito ay tila nagbukas na nga ang isang portal sa tuktok nila Kael at lumalakas na rin noon ang hangin sa paligid. Tila papahigop ito doon sa butas na gawa ng ulap. At sa huling bahagi ng kanyang ritual, itinuwid ni Pipito ang kanyang katawan. Pagkatapos ay itinaas ang dalawa niyang kamay at buong lakas siyang sumigaw ng, Mula sa kadiliman ng liwanag! Buksan! Sa huling sambit ni Ginoong Pipito ng salita, isang liwanag ang lumabas sa butas at kumonekta iyon sa kalupaan na kinatatayuan nila Lucero, Kael, Senyor Amador at nung bata. Pagkatapos noon ay unti-unti na silang umaangat na para bang hinihigop na sila ng dahan-dahan ng butas na gawa sa kaulapan. Alis na tayo! Alis na tayo sa gubat sila yun Sigaw na komento pa ni Ginoong Pipito. Hinayaan lang naman nila Kael ang nangyayari sa kanila. Ngunit iniisip pa rin nila ang biglaang pagsulpot ni Gregorio. At maski si Senyor Amador ay kabado pa rin sa mga sandaling ito. Dahil anumang oras ay pwedeng makuha ni Gregorio ang bata pag di sila mag-iingat.
At sa paghigop nga ng portal, dumating na rin ang kadiliman ng usok sa baba. Nang nagsalita si Kael ng, "Ama, delikado to. Paangat na rin ang usok ng kadiliman na gawa ni Gregorio. Mukhang magkakalabo-labo tayo dito. Maging alisto tayo." "Huwag kang mag-alala, anak. Ipupusta ko ang buhay ko para sa batang to bago pa ito makuha ni Gregorio sa akin." Wika pa ni Amador habang marahan na rin na umaangat ang itim na usok sa baba nila. Nang panandalihang katahimikan ang bumalot sa paligid dahil sa pinapakiramdaman nila ang mangyayari. Nang biglang pagsabog papaitaas ng itim na usok mula sa baba. Mula doon ay lumitaw si Gregorio at direktang nakatuon ang paglipad nito patungo kay Senyor Amador habang nasa ere sila. "Senyor Lucero!" Wika nun ni Kael, sabay salubong niya ng malakidlat na espada nito kay Gregorio. Muling nagsalpukan noon ang sandata ng dalawa. Lumipad naman noon si Lucero at hinawakan niya si Senyor Amador. At inilipad na niya ito ng mabilis papataas sa butas ng portal kasama ang batang si Karina. Ha? Paano ako? Sigaw pa noon ni Ginoong Pepito habang nagbabakbakan na si Kael at Gregorio sa bandang baba nito. "Umalis ka! Umalis ka sa harapan ko, Kael!" Sigaw noon ni Gregorio. "Sa tingin mo ba ay makakalabas ka pa ng buhay dito? Dito na kita ililibing sa kagubatan ng Silayona." Wika ni Kael. Sabay distansya na ng pagtilansik papataas sa pagsangga niya ng palo ni Gregorio ng makapangyarihan niyang sibat. At lingid sa kaalaman naman ni Gregorio ay nag-uurasyon na noon si Kael sa kanyang isipan ng mga banal na salita upang tawagin ang ikatlong kakayahan ng maestro, at yun ay ang kakayahan ni Maestro Liab. Kaya naman, sibat ng Arkanghel, Ignes Divina Sanctus! Parang bala nun ng kanyon na bumulusok si Kael pababa sa pagsambit niya ng mga buhay na salita. Sa bilis ng galaw ni Kael ay di na nakapaghanda si Gregorio dahil iilagan niya sana ang espada ni Kael na nakahandang tumusok ang tulis nito sa kanya sa paggalaw niya ng bahagya. Bumaon yun sa balikat ni Gregorio dahil bahagyang nakailag lamang ito. Dahil puso niya dapat ang tatamaan doon, at doon ay bumulusok sila pababa nun ni Kael ng napakabilis. Sa pagbagsak ng katawan ni Gregorio sa lupa, ay nahawi pa nga ng dibinong presensya ni Kael ang itim na usok ng kadiliman dahil sa kakayahan na ipinamalas nito. At sa mga sandaling ito naman, lumusot na si Lucero sa butas kasama ang bata at si Senyor Amador. Naglakbay na nga sila sa portal. Sunod na dito ay si Ginoong Pepito na sumisigaw pa ng, "Anak! Anak! Hintayin niyo ako!" At sa ibaba naman, "Kael!" Hiyaw ni Gregorio habang nakatayo nun si Kael na nakaapak sa dibdib nito habang nakabao ng kanyang espada sa may bandang kaliwang balikat ni Gregorio. Hindi pa noon nakontento si Kael ay pinihit niya ng paikot ang kanyang espada habang nakabaon ito sa balikat ni Gregorio. Nang sa ganun ay mas lalong indain ni Gregorio ang sakit at panghihina nito sa talim at hapde ng sugat ng espadang pangil ng kidlat. At habang nagaganap iyon, sa bilis ng paglipad ni Lucero ay tinagos pa nga niya ang mismong bubungan ng mansyon nila Don Alejandro. At sumunod na rin dito ang eto na ba? Eto na bang mansyon ni Don Alejandro? Salita pa ni Ginoong Pepito sa pag-akyat nito papalabas ng portal. At sa wakas nga ay nailabas na nila ang bata mula sa gubat Silayona. Ngayon ay ang misyon na lang ni Kael ang dapat niyang tapusin. Kaya naman pumasok tayo sa portal, mga kabagis.
at muli nating balikan ang gubat si Leona. Irel! Iligtas mo ako! Salita nun ni Gregorio ng pagsigaw. Kaya naman muling tumipon ng mabilis ang usok ng kadiliman sa kinalalagyan ng dalawa. At sa isang iglap, lumipad papaitaas si Kael dahil biglang nakawala si Gregorio sa pagkakasukol nito. Ngunit alam ni Kael na nandun lang yun sa malapit at sugatan na ito. Nagbabalak na iyon na tumakas dahil wala naman na sa gubat si Leona ang tunay na pakay niya. Pero habang nasa taas pa noon si Kael, bigla niyang ipinagitan ulit ang kanyang espada sa kanyang katawan na parang nagdarasal at binanggit niya ang mga salitang, "Tama na ang paglalaro, Gregorio. Lux Divina, Dominus Caelorum, Tenebras et Purificateram." Banal na liwanag, Panginoon ng langit, palayasin ang kadiliman at linisin ang kalupaan. Matapos niyang sambitin ito, biglang pagbagsak nito sa lupa na nakamanikluhod ang isa nitong tuhod. Sabay tarak niya ng kanyang espada sa lupa. Pagkatapos noon ay biglang lumikha yun ng alon ng liwanag na siyang nagtulak sa usok ng kadiliman na gawa ni Gregorio. At sa isang iglap nga ay nawala ang usok ng abismalis. At sa pagtayo ni Kael, agaran itong paglalaho sa kinatatayo nito. Tapos ay sangga ni Gregorio ng espada ni Kael dahil nagtatago lang pala ito sa di kalayuan. Nakita na yun ni Kael kaya niya ito inatake kaagad. Kanang kamay na lang noon ang nagagawang kayang igalaw ni Gregorio. Dahil sa pinsala o sugat na natamo nito sa kanyang kaliwang balikat. Pero lumalaban pa rin si Gregorio ng sabayan kay Kael, kaya't nagpatuloy ang kanilang bakbakan sa gubat si Leona. Hanggang sa minuto lang ng kanilang laban, nasugatan na naman ni Kael ang isang hita ni Gregorio. Ah! Kael! Magbabayad ka sa ginawa mo! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin! Ikaw ang magbabayad sa ginawa mo sa pamilya naming mga dalagit. Uwi ka ni Kael, sabay baon ng malakidlat nitong espada sa dibdib mismo ni Gregorio. Sabay bunot na ni Kael dito at talikod. Hindi ka na muling makakapanikit pa ng iba. Salita niya habang naglalakad na ito papunta sa portal. Bumagsak na nga nun si Gregorio sa lupa sa gubat si Leona. At si Kael naman nun ay nilipad na ang portal ng mabilis na nooy papasara na rin. Dito ay naiwan nga si Gregorio na wala ng buhay. At sa paglabas nga ni Kael sa portal, nakita niya na noon sina Senyor Amador, Senyor Lucero at ang mag-ama, si Ginoong Pipito at si Karin, na hinihintay na siya ng mga ito sa bakuran ng mga Del Fierro. Nagpasya noon ng tatlo na iuwi muna ang mag-ama sa Casa Grande at doon na lang nila aayusin ang mga iilan pang problema ng 6 na pamilya. Dahil nasabi naman na noon ni Kael na patay na nga si Gregorio. Ngunit ang tanong, patay na nga ba si Gregorio? Alam naman nating hindi pa nabubuwag ang libro ng Irahel. Hindi ba mga kabagis? Dahil una sa lahat, yun na ang bumubuhay kay Gregorio mula nung nakamit niya ito, dahil pinag-isa na ang kaluluwa niyang isinanla sa Irahel sa laglag na anghel na si Irahel. Kaya nga't lingid sa kaalaman ng mga dalagit at sa landig na backward tayo ng oras. Nung umalis na si Kael sa gubat si Leona, dahil nung nakapasok na si Kael sa portal, biglang lumitaw noon ang libro ng Irahel
sa tapat mismo ng gitnang dibdib ni Gregorio, na nooy hindi na nga humihinga. Ngunit sa mga ilang sandali lang ay pumintig ang puso ni Gregorio. Sunod ng bigla ang pagmulat nito ng kanyang mga mata, kasabay na pagbangon muli nito at hawak niya ng libro ng Irahel. Sabay ngisi niya at pukaw na niya sa gubat si Layona. Ngayon ay balik tayo sa kasalukuyan. Pagkatapos ng naging kaganapan, 2 araw matapos ang naging misyon ng 3 sa gubat si Layona, ay naging matiwasay na ang mga sumunod na araw para sa 2 pamilya. Parang ang wala nang masyadong problema hanggang sa lumipas ang linggo. Ay kasal na nga ni Senyor Lucero Salandig at Matilda Salvacion. Alright, yun! Ang angas nun mga kabagis ko. Kaso eto lang yung natapos ko, kasi ginagawa ko pa yung one-shot story natin eh. So paano? Kasalan na sa susunod. Pero bago tayo dumalo sa kasalang yon, mag-shoutout muna tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay Junel Bazar Navarez from Mindanao. Shoutout din kay Rinaldo Macion from Purok 2, Barangay Milagro, Ormoc City, Leyte. Shoutout din po kay Donaire from Spillway, San Pablo, Mexico, Pampanga. Shoutout po kay Daisy Mendoza at kay Angelbert Maramba. So yun lang. Salamat sa suportang tunay.